times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right, let's all stand, please. Deuteronomy chapter 6, please. All right, Deuteronomy chapter 6. We'll begin reading from verse number 6 down to verse number 9. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. All right. You're there, amen? The Bible says, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates." Now, we understand the book of Proverbs. Sabi ng Biblia, train up a child in the way they should go, and when they grow old, they will not depart from it. At dito ay makikita nyo rito sa talatang binasa natin yung kahalagahan ng non-stop or consistent education sa mga bata. Ngayon, I'm going to talk to you about the importance of Christian education. The importance of Christian education. Tayo sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa binasa po namin. At palagi po namin, Panginoon, tatandaan na wala na pong kapalit ang inyong pamamaraan, Panginoon. There's no substitute for the way you educate us, O God. And we should understand, we should abide on how you want to educate us, the way you educate us. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. O Diyos, inyo pong siyasatin ang aming puso't isipan at anuman pong klaseng karumihan, kasalanan niyo pong matagpuan. Patawarin niyo po kami at linisin niyo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan. At pagpalain niyo po ang bawat isa, ang maging ang mga bata, Panginoon, hanggang sa mga matanda ay makita po namin ang kahalagahan ng pag-aaral na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Now, I believe that you ready now? Okay. My concern tonight is for everybody to understand and to see the importance of Christian education. At bakit ganun na lamang, mga kapatid, ang atin pong concern o ang ating pag-aalala tungkol sa bagay na ito. Gusto pong makita nyo ng mabuti ito sapagkat maging sa Biblia, mga kapatid, in the book of Deuteronomy, in fact, even in the book of Genesis, doon pa lamang ho, nung ikinasal ng Panginoon si Adam and Eve, nakita nyo kung paano kinausap ng Panginoon si Adam and Eve patungkol sa family. You see? And hanggang sa New Testament, mapapansin natin ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga bata. You see? Now, sabi ko nga sa inyo, last Sunday, God showed to us the importance of our family. You see? John the Baptist or Elijah came to teach the family. John the Baptist came to teach the family. So God is concerned about our family. Amen. Now, dito po sa binasa natin, ay ito ho yung batas ni Moses or batas ng Diyos na ipinadala kay Moses patungkol sa pagpapamilya
at yung ating responsibility sa ating mga anak. And I believe the greatest responsibility na inatang sa atin ng Panginoon para sa ating mga anak is to educate our kids, to educate our children. You see, could you imagine kung gaano kahalaga na sasabihin ng Panginoon maging sa pagtayo, maging sa paghiga, maging sa paglalakad, maging sa pag-upo, huwag niyong titigilin na kausapin niyo ang inyong mga anak. I like what Pastor Ed said when he preached here during the last or the closing of Balikatan. Totoo nga ho yun eh. Pagka maliit pa yung bata, pinipilit natin kausapin yung bata. At pinipilit nating makipag-usap sa kanila kahit hindi gaanong nagkakaunawaan yung ating lingwahe. Pero nung lumaki na yung bata, hindi na natin kinakausap yung bata. Nung lumaki na yung bata, alam niyo kung sino kinakausap ng mga tatay? Yung aso at saka manok. Yeah? Yeah. And minsan na nagiging hantungan, mga kapatid, ang nagiging huling hantungan ng ating mga anak para sila madisiplina ay sa eskwelahan. Which is, yun ang malaking pagkakamali ng mga magulang. Because pagdating sa eskwelahan, mga kapatid, kinakailang makita natin kung anong eskwelahan ang dinadalahan natin ng ating mga anak. Remember, it's a part of education. Kung anong inilalagay, kung naalala niyo po yung preach ko ng Sunday morning about the mind, dapat maging maingat na tayo ngayon sa pagdadala ng ating mga anak kung saan eskwelahan. You see? Now, ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang atin hong mga anak ay kinakailangan silang turuan ayon sa pamamaraan ng Diyos at hindi sa pamamaraan ng tao. Are you with me now? Again, our children should be taught the way God wants us to do it. Alam nyo, meron hong dalawang major problems na akin pong nakita sa pagdating ho sa education. There are two major problems na ngayon ay prominente po ngayon, mga kapatid. As far as educating our kids or education of our children is concerned. Number one, about these two prominent problems, no, na nakikita ko po ngayon. Majority of the graduates are functionally illiterate. Majority of the graduates are functionally illiterate. I mean, nakatapos yung bata. Pagkatapos, tanungin mo tungkol sa mathematics, hindi marunong ng division. Tanungin mo kung alin yung verb at alin yung action verb, alin yung noun, alin yung pronoun, hindi nila alam. Tanungin mo tungkol sa Philippine history, wala silang alam. Pero graduate na ho yan ng high school. Graduate na yan. Yung iba dyan, graduate na ng college. Naalala ko, minsan may kasama ako. Pumunta kami, nag-grocery kami, may binibilhan ko ng mga gamit yung mga full-time. Sabi ko, kinukumpute ko kasi. Sabi ko, magkano to? Sabi niya, 29, ganito, something, 29.99. Magkano kaya yung mga 70 pieces niya? Kunin mo nga yung total. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero graduate na ng college ho yun. Now, ako hindi magtataka, hindi lang ho nag-iisa yun. Sapagkat alam niyo po ba ngayon, ang concern ng mga magulang ngayon, ang concern ng mga magulang ho ngayon, ay basta na lamang makatapos ang kanyang anak sa tamang gulang. Dapat ang concern ng mga magulang ngayon at the age of 17, tapos na ng high school yung kalang anak. Kahit walang pinag-aralan, mga kapatid. Ni Pechay, wala sa ulo niya. You see? So, majority, that's one of the prominent problems right now. The second problem is, majority of the honored students naman na nag-graduate are jobless because of pride. Because of pride. Alam niyo ba, dahilan sa kung sino naman yung mga may konting laman ng ulo, yumabang naman. Halos, makita mo kung sino pa yung mga honored, hindi yan mag-a-apply na mag-isa. Magpapa-apply yan sa iba. You see?
magpapa-apply yan. Sasabihin si tatay niya, nanay niya, i-apply niyo ako. Nahihiya ako kasi, alam mo naman, you know. And most of them also are ignorant about the domestic things. You see, ang alam lamang nila ay yung ballpen at saka papel. Bakit? Kasi ang alam nila, they're bright people, they're smart enough na hindi sila kinakailangan magtrabaho sa loob ng bahay, hindi sila kinakailangan magtrabaho ng mga vocational o yung mga bagay na ginagamitan, magpapakapal ng kamay at magkakaroon ng dumi ang iyong kamay. Alam niyo, isang bagay na hinangaan ko po sa Amerika, ang dami-dami ho. Kahit na ho mga doctors, makikita niyo yung kamay nila, ang kapal. Sabi ko nga po sa inyo, pag nakikipagkamay ako napapahiya eh. Ang feeling ko, ako yung tamad eh. You see? I mean, makita mo talaga na sila mismo nagtatrabaho. You know, dito sa atin, mag-aral sa university yan, tingnan mo, pagdating sa bahay niya, nakahilata. Nakahiga, ayaw magtrabaho. Sino nagtatrabaho? Yung kanyang ubanin na nanay at tatay. You see, that's why majority of them are not exposed in the society, in public, so that hindi sila marunong makipag-usap. Pero minsan yung iba diyan mga kapatid ang kanyang total na grado is 95. So nakikita niyo po itong dalawang prominenteng problemang ito. I hope you parents nakikita niyo po na napakahalaga na ito ay dapat i-address ng mga eskwelahan. But you know what? Sabi ko nga ho sa inyo, ang concern din ng maraming eskwelahan ngayon is money, how to get money. How to get your money and not to give you an education. You see, bibili ka ng books at yung books na bili mo, yun ang tatalakayin doon sa eskwelahan and then magbabayad ka sa daldal ng teacher. Pero ang totoo niyan, mapupunta lang sa teacher ay 2% or 5%. And 95% ay pupunta sa administrator ng school. You see? Now, that's the common problem, mga kapatid. Yan ang pangkaraniwang problema ho ngayon. Now, I believe, mga kapatid, that the Christian education should address, at naniniwala naman ho ako, na kayang i-address, kayang lutasin ang problemang ito ng mga Christian school. Yung totoong Christian school. Kaya hong i-address itong present problem na ito na nagbibigay sa atin ng pangkasalukuyang krisis. Ito ho yung matinding krisis po ngayon. Now, bakit ano ho ang relasyon ito pag meron po tayong tinatawag na Christian education? Na babanggitin ko po sa inyo ngayon, babanggitin ko, this might be a series of lesson or series of messages about Christian education every Wednesday, na tatalakayin ko po sa inyo, makikita niyo po rito ang kahalagahan ng edukasyon na itinuturo mismo ng Panginoon. Now, gusto ko po maunawaan nyo kung ano po ang ibig sabihin ng Christian education. Now, first of all, Christian education must be a Bible-based education. Bible-based education. Now, in the book of Matthew chapter 24, or John chapter 14, in verse number 6, we understand that very familiar passage in the Bible. Now, listen, dito po kayo nakatingin. John 14 chapter 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Now, in John chapter 8, in verse number 32, ang sabi ng Biblia, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. You see? Now, so of course, the truth is no other than the Lord Jesus Christ. Now, ang napakahalaga po rito, pagdating sa truth na ito, mga kapatid, gusto ko po maunawaan nyo muna ang dalawang approaches ng education. There are two common approaches. I believe this is not common, but ito talaga yung approaches na nakikita ko po sa bawat eskwelahan ngayon. No? Approaches, ito po yung mga approaches, yung ginagawa ngayon ng mga eskwelahan. Number one, ang una po dyan ay kung tawagin po ay subjective. Ano po ang ibig sabihin ng subjective? Nagpapasako po tayo sa anuman hong sigaw ng majority. Yan po yan. Kung ano yung sigaw ng majority, yan ho yung nangyayari sa eskwelahan. Okay? Now, anong magiging problema po nito, mga kapatid? Kung tawagin po ito po yung tinatawag na world's view. Pag sinabi pong subjective,
Ito yung world's view. Ito yung view, ito yung pananaw ng lahat ng mga tao. Ito yung gusto nilang mangyari. Now, ano po ang magiging problema nito? Yung values po ay nagbabago araw-araw. Napakahalaga po na wag nating tatanggalin yung value ng bawat anak natin. Value ng buhay ng anak natin. Yan ang wag na wag po natin tatanggalin. Now, so as far as the first approach of the education is concerned, ito pong subjective is the world's view at yung values ay nag-change from day to day. And then the education must keep up with the changes that occur from day to day. Yun ho ang nagiging problema po niyan, mga kapatid. Yung changes, kinakailangan, i-adapt ho yun ng mga eskwelahan. I-adapt ho yun ng mga tinatawag at nananangan doon sa tinatawag na subjective. Kasi alam niyo kung bakit? Ang habol po kasi nila ay pera. Kaya kinakailangan kung ano ang bago ngayon sa school na yan, ay i-adapt yan ng maraming school na wala akong ibang ginagawa kundi gumawa ng pera at kumuha ng pera sa mga estudyante. So ano ho nangyayari? Okay? Akin pong babaybayin ito sa inyo ng isa-isa, no, para kung paano ito nakaka-apekto sa mga anak natin. Now, so makikita niyo, sabi ko nga po sa inyo, ina-adapt nito, the education, the school must keep up with the changes that occurs from day to day, and ang bawat person, mga kapatid, bawat person ay or teacher nag-i-interpret ng mga informations ayon sa kanilang view or ayon sa popular view. Kung ano ho yung sinasabi ng karamihan, kung anong kinakailangang i-adapt. O dapat ganito na yan, dapat ganito na ang dapat gawin natin sa school. Na, pagpapatuloy ko po yan mamaya. Pero ito po ang ibig ko sabihin yan. Kung araw-araw ho ang pagbabago ng school ay ina-adapt natin, this will lead to a new morality based on popular view or popular opinion. So kaya ho nagbabago, kaya bumababa yung morality. Naunawaan niyo po yun. So kaya bumababa po yun. Na ito po ngayon, for example, ito yung pinangahawakan ng iba na yung end nagja-justify ng means. Kahit hindi maayos ang pamamaraan, ayusin na lamang yan sa dulo. Basta't maganda. So this is what we call a lot of compromise na pamamaraan. Marami ho mga compromise na pamamaraan na ito huy makaka-apekto sa attitude ng bawat anak natin. Okay? Now, for example, sa isang eskwelahan, okay lang ho sa kanila sapagkat ngayon, usong-uso na po ngayon na sa eskwelahan, yung mga contest. Alam niyo po ba, sa eskwelahan, para makaakit ka ng maraming mga kabataan, magkaroon ka ng mga activities na pabor sa kabataan. At kung magkakaroon ka ng activities na pabor sa kabataan, ang kukuhanin mong activities, yung gusto ng mga kabataan. Ano ngayon ang mga paborito ng mga kabataan? Yung mala-artistang activities. Pag sinabi mong mala-artistang activities, anong ibig sabihin nun? Hubaran na activities. You see? Kaya makita niyo po ngayon yung mga kung tawagin mga JS, Junior and Senior Program, kung ano-ano mga contest na ginagawa sa school, sayawan, nakatakot-takot. Basta't mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, magkaroon na, ako'y naimbita sa mga ganyan. Hindi ko akalain na ganun. Pagdating ko dun, meron palang contest na ganun. Alam niyo, yung mga bata, halos lahat ng klase ng sayaw ipinakita sa harapan namin. Pero tanungin mo sa mathematics kung anong alam. Wala. You see, karamihan ho ngayon mga kapatid, yung ganung klase yung mga activities ng mga artista, sayawan, pag nagkaroon ng mga party, halos hubaran na ang kanilang sarili. Now think about that.
Now, ano po, kasi ano po ang ina-adapt ngayon ng school na hindi ho Christian? Ano ang ina-adapt? Ang ina-adapt ho nila ngayon is yung gusto ng pangkaramihan. Minsan magsasuggest yung mga magulang sa parent and teachers meeting. Pag nagsuggest sila, ayan ang gusto ng mga kabataan na yun. Para malibang, gawin natin din yan sa school natin. Of course, ang karamihan ngayon, sa dami ng competition po ngayon, tatanggapin din po yan ng mga administrator ng school. So yan ang sinasabi ko, paano ngayon naaapektuhan yung mga bata? Bumababaho yung moralidad ng mga bata. At ang totoo po niyan, natutuon ang attention ng mga bata sa programa kaysa sa main program at main purpose ng school. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, karamihang gumagraduate are functionally illiterate. Wala talagang alam sa kanilang pinag-aralan. So you see, ang gusto kong unang makita nyo rito, pag bumaba ho yung kanilang morality, dala-dala na ho nila yan hanggang sa tumanda sila. Now, ilang taon po sila sa eskwelahan? Tell me. You see? Ilang taon sila sa eskwelahan? More than 10 years. More than 10 years. At kung ganito na ho ang konsepto ng eskwelahan, for over 10 years, ano ang mangyayari sa anak natin na inilagay natin sa school? Think about that. Mula bata. Kaya makita nyo, yung mga bata talagang pagdating sa eskwelahan. I mean, ako'y naniniwala ho na hindi kayo ignorante sa sinasabi ko ngayon. Amen? Alright. The second thing is about the absolute or the objective approach ng education. Now, which I think this is the best. Alam niyo po kung bakit? Katulad ng binanggit ko po sa inyo, ang binabanggit ko po, the first point na binabanggit ko po sa inyo is about that the Christian school must be a Bible-based school. A Bible-based education. Okay? Now, objective or absolute. Now, in this approach, truth is impartial and impersonal. All right? Now, in Matthew chapter 24, verse number 35, ang sabi ng Biblia, my word shall not pass away. Okay? My word shall not pass away. Now, this is a truth which which is important and impersonal, and ito po yung sistema, mga kapatid, pamamaraan na ina-address ang lahat. Hindi ho siya impartial. Hindi ho siya impersonal. So, naniniwala ako na kapag ito ho ginawa natin, ito po'y mag-fit sa mga bata, ito'y nag-fit sa mga sa mga may ayaw na pamamaraan, at may gustong pamamaraan, basta't inilagay mo dyan ang bata sa Christian education, sa Christian school, makikita mo na yung truth is impartial and truth is impersonal. Naunawaan niyo po ang sinasabi ko. Basta't inilagay mo dyan ang tamaan niyan, sigurado kong para sa kanya yan. Okay? Walang pinipili. Hindi po yung subjective or subjective na pagka gusto nitong bata, okay, magpapasakop ako sa gusto mo. Okay? And then ito naman, isa na naman, magpapasakop ako sa gusto mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pabago-bago ho yung kanilang sistema halos araw-araw. You see? Pero pagdating ho dito sa tinatawag na objective, ang mga estudyante ay walang voice. They have no rights. Okay? Ang may karapatan lamang ho rito ay yung administrator. Yung administrator. Now, pag sinabi hong objective, now, katulad binabanggit ko na po sa inyo, ano ang maibibigay po nito ngayon? Matthew chapter 24, sabi ng Biblia, my word shall not pass away. Now, pagka ito po ang pinanghawakan nating Bible-based, mga kapatid, a Bible-based truth will give you three things. Number one, standards. Number two, absolute truth. Number three, wisdom. Now, which are very important
for the kids. Ang bata, napakahalaga ho na maturuan natin habang bata pa na meron na siyang standard. Pangalawa, dapat malaman niya na ho ang katotohanan. Alin yung tinatawag na absolute truth. Okay? Now, at kinakailangan meron ho siyang wisdom. By the way, as far as Solomon is concerned, pag pinag-usapan po natin yung truth, yung word of God, makikita niyo po na yun ang wisdom na tinatalakay ni Solomon na kailangan ng mga bata. Sabi ko nga sa inyo, kung ang bata ay merong wisdom, kung ang bawat Kristiyano, huwag kayong matulog, ang bawat Kristiyano ay merong wisdom, magiging skillful kayo. I mean, anuman ang umutake, anumang maharap mo na ganun, kaya mong banggain. Bakit? Mayroon kang wisdom eh. You see, kaya nga hindi masagupa ngayon ang mga Kristiyano at hindi maka-stand ang mga Kristiyano at lagi hong nagko-compromise because they are lack of wisdom. You see? Wisdom. Wisdom is about, it's the knowledge that we are getting from the Bible. Huh? Now, so naniniwala po ako na itong tatlong ito, standards, absolute truth, and wisdom. Pag alam niya kung alin talaga yung absolute truth, wala na siyang tatanggalin dyan. This is it. This is what my father believed. This is what I believe. This is what my church believed. This is what my heroes believe. Kung ito pinaniniwalaan ng tatay ko, pinaniniwalaan ng nanay ko, pinaniniwalaan ng pastor ko, pinaniniwalaan ng church ko, this is the absolute truth. Hindi pwedeng ipagpalit. Now, listen, makinig kayo mabuti. If the school can teach the Bible, they cannot teach absolute truth. If the school, kung ang eskwelahan po, hindi makakapagturo ng sinasabi ng Biblia, hindi rin ho sila makakapagturo at wala silang tinatawag na absolute na katotohanan. You see? Now this is very important, brethren. Okay? Again, if the school can teach the Bible, they can teach absolute truth. That's why their rules and standards change all the time. Because they don't have absolute truth. Eh, bakit wala silang absolute truth? Wala ho silang Bible eh. You see? Kaya makikita nyo, sa eskwelahan pa lamang ho, nagpapayabangan na ho yung mga bata ang finifeed minsan sa eskwelahan, mga kapatid, ay hindi yung knowledge ng bata, kundi yung pride ng bata. Lalong-lalo na, bubula-bulahin pa ng teacher. Lalong-lalo na, papaburan, pagka eskwelahan ho, talaga, punong-puno ng favoritism, talagang asar na asar ako. Ha? Hindi ho tulong yun, mga kapatid eh. Hindi makakatulong yun. So you see, that's the reason why they change their rules and standards all the time. And according to popular opinion, it's because they don't have the absolute truth. Yan ang nakakatakot po dyan. But you see, if the person believes the Bible, if any person believes the Bible, he will not have to question what is right and what is wrong. Pagka ang tao po naniniwala sa absolute truth, which is the Bible, hindi niya natatanungin yung, bakit ganyan? Bakit yan ang kinakailangan? Abay, kapag ka ang bata pong ito lumaki na sa isang eskwelahan na tinuturo yung katotohanan that black is black and white is white, pag nakita niya yung white, hindi na siya magtatanong, black ba yan? Ang problema ho natin ngayon, mga kapatid, may mga bata tayo ngayon na alam na nila yung mali. Tatanungin pa nila, ano kaya? Kalooban kaya ng Panginoon to? Ito sa totoo lang, mga kapatid eh. Kaugaliin pa ng maraming mga Kristiyano ngayon eh. Tingnan nyo, umulan lang ng konti. Anong tanong na natin kaagad? Kalooban kaya ng Panginoon na magsimba ko? Saan kayo nakakita sa Biblia na hindi kalooban ng Panginoon na magsimba? Saan kayo nakakita sa Biblia na pagka nagkaroon kayo ng pera at meron kayong gagastusan na iba, itatanong nyo pa kung kailangan nyo magbigay ng tithes at magbigay ng inyong offering? I mean, if you know the Bible, you have no question about what is wrong and what is right. If it is right, you have to do it.
If it's wrong, don't do it. That's it. Pag nasa eskwela, ano ho kayo na medyo wavering, pag anong-ganon yung katotohanan, because there's no absolute truth, because the Bible is not taught. Anong mangyayari sa mga bata? No wonder kung bakit ang mga bata, high school pa lamang, first year high school pa lamang, walang takot ng manigarilyo, mga kapatid. First year high school pa lamang, ang lakas na ng loob na makipagsuntukan, saksakan. Bakit? Wala akong alam na katotohanan mula sa Bible. Involved na sa gang. Involved na sa gang war. Bakit ganoon, mga kapatid? There's no absolute truth. Absolute truth is not preached. Bakit? There's no Bible. Again, pag wala ho yung Biblia, wala yung absolute truth. Pag wala ho yung absolute truth, mababa ang morality. Or there's no morality at all. You see? Kaya nga makikita niyo, mga kapatid, napakahalaga sa puntong ito. Ang sinasabi ko po sa inyo, wala na hong mga kabataan sana na ngayon ay nagque-question kung bakit masama ang bakla. Akalain nyo ngayon, may mga kabataan ngayon na maliit pa, ganyan. Matatanungin ka ng harap-harapan. Bakit? Anong masama sa pagiging bakla namin? Mag-ingat po kayo. Palagi ko kung binabanggit ito dito. Alam niyo po yung si Cardinal Rosales? Cardinal Rosales. Pumayag, okay lang sa kanya, ayon sa kanyang statement. Okay lang sa kanya na merong bakla na pare. Buisit na yan. Oh my goodness. Okay lang sa kanila. Could you imagine, kayo tatanungin ko kayong mga magulang, papahintulutan nyo ba ng inyong mga anak makinig sa bakla na nagsasalita sa harap? Na nagsasalita ng salita ng Diyos? Alam niyo kung bakit nasabi ho yan ni Cardinal Rosales? Walang alam tungkol sa Bible. Now, kung alam ni Cardinal Rosales, kapatid, kung alam ni Cardinal Rosales na yung mga bakla ay sinunog sa Sodom and Gomorrah, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita ngayon na okay lang sa pare ang bakla. You see? I mean, this is even worse. This is a product of ignorance from the Word of God. Kaya sabi ko sa inyo, if the Word of God is not taught in the school, there's no absolute truth. Ano mangyayari sa anak ninyo na walang absolute truth sa eskwelahan? Ang walang ibang nakikita kundi tapos naka-backless, tapos naka-halos, nagpapalda naman ng mahaba, pero ang islit hanggang dito. Tapos sinasadya talaga nila, may mga pasipa-sipa pa. May mga patumbling-tumbling pa yan, pag-tumbling. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tinuturuan sila na tungkol sa katawan na nila ginawa ng Panginoon in the image of God. Hindi iniingatan nila ang kanilang morality, ang kanilang reputation. You see? Why is that? Because there's no absolute truth. Sabi ko nga sa inyo, pagka hindi nakita ho ang Biblia, wala na. Anumang klase ng kasalanan, wala na sanang question itong mga bata na ito. Pag alam na nila na yan ay kasalanan at maliwanag sa kanila, kasalanan yan. Kasalanan ang pagkukuha ng hindi mo gamit. Kasalanan ang magsuot ng underwear na hindi iyo. Pastor, sisinturunan ko naman. Kasalanan ho ang kumuha ng pera na sa kabilang bulsa. Dapat ipaalam yan. Mga kapatid, dapat ipaalam yan sa mga bata. Napakahalaga po itong mga bagay na ito.
Now, this must be, I'm teaching, I'm trying to tell you, brethren, that this is a Bible-based education. Now, karamihan ho, na sinasabi lamang nila na ang aming eskwelahan is a Christian school because of the chapel. Chapel, preaching, teaching of the Word of God, praying, should be done in the classroom and not only in the building, in the auditorium like this. Kaya makikita niyo po sa ating eskwela ang ginagawa natin. Bago sila magsimulang magsulat, ano muna ginagawa? May verse. May prayer, tapos may verse. Kinakailangang i-memorize mo muna yung verse mo bago ka magsimulang magsulat. Kung meron mang hindi gumagawa niyan dyan, sigurado ko sa inyo, nagpapalakas kayo sa mga teachers ninyo na balasubas. At kailan naman, hindi ko papayagan pag nahuli ko yan. Kinakailangang ma-memorize muna nila. Kaya kayo mga magulang, huwag niyong ugalayin na magpamerienda kayo sa mga teachers para lamang madaling makatapos ng paces ang inyong mga anak. You think you are helping your kids? No. Tinutulungan din kayo. Tinutulungan yung mandaya yung mga teachers para sa inyong mga anak. Are you trying to bribe your teachers? Are you trying to bribe the teachers, paying something, giving something to the teachers para lukuhin yung inyong mga anak? O ito, bigyan kita ng merienda, lukuhin mo yung anak ko. Exactly, ganun ang ginagawa ninyo. Kung gising kayo, naunawaan nyo na sinasabi ko sa inyo ngayon. Alright, second point. Tatapusin ko po ito ngayon. Second point, ito lang second point. So, a Christian education is a Bible-based. Okay? Hanapan ninyo ng Bible talaga. Hanapan ninyo, are they required to bring Bibles? Second point. Christian education should be a Christ-centered education. Christ-centered education. Colossians chapter 1. In the book of Colossians, chapter 1, Christ must have the preeminence. Christ must have the preeminence in all things. Now, it puts salvation first. Okay, makinig kayo. In a Christ-centered education, it puts salvation first. No amount of education will do you good if you die and go to hell. Anong kwenta ng klase, anumang klaseng galing mo sa English, anumang klaseng galing mo sa mathematics, kung ikaw ay mamamatay na hindi ligtas, ikaw ang magaling sa mathematics, saka sa English, na pupunta sa impyerno. Kaya dito sa atin, binibigyan natin ng halaga, yung salvation muna. Yung salvation muna. Yan ang binibigyan natin ng halaga. Kaya nga, Christ-centered. Ang education na ito ay Christ-centered. Now, in this education also, as a Christ-centered education, not only that we put salvation first, but the child must, we always see to it that the child must be taught. Alam nyo, ang sabi ng iba, ang laging excuses ng maraming mga magulang, ganito. Ang anak ko kaya nagkaganyan yan, dahilan sa environment. Kapatid, hindi. Natugon lang ng environment yung kailangan at kasalanan ng iyong anak. Pero hindi yung environment ang naging dahilan ng kasalanan ng inyong anak because by nature, we are all sinners. We are all sinners. Hindi ho yun. Hindi ho yung, hindi ho yung environment ang naging dahilan ng pagiging makasalanan ng iyong kaanak. Kinagat niya lamang yung environment kasi doon ho siya pabor. Pabor sa kanya yung kasalanan. Nung ang anak mo ay nadala mo doon sa maraming nagda-drugs, madali siyang nag-drugs sapagkat gusto ng anak mo yung kasalanan. Why? Because by nature we're all sinners. That's why your kids should be taught right. Dapat ang ating mga anak ay maturuan natin ng maayos. Maturuan natin ng mabuti. Kaya ini-inculcate natin, ipinipilit natin, itinatanim natin sa kanyang isipan kung alin talaga yung tama.
kung inyong naalala yung preaching ko po rito about carnal things, and the carnal mind is what? The carnal mind, the carnal man mind things or the carnal things. And the spiritual man mind the what? Spiritual things. You see? Kaya nga inilalagay natin sa isipan ng bata yung salita ng Diyos at tinuturuan natin lagi yan dyan. Bang! Ipinapasok natin lagi yan. You see? Bakit natin ipinapasok dyan? Kasi by nature, ang ating mind is corrupt. Corrupt. Hindi mo na kinakailangan yan, hindi mo na kinakailangan sabihin yan, oh, mag-aral kang manigarilyo. Mag-aral kang magmura. Hindi na. Before you know it, magaling ng manigarilyo yan at magaling ng magmura yan. Bakit? By nature, we're all sinners at ang hinahanap niya, yung makagawa siya ng kasalanan. Now, that's why, ang bata ho ay kinakailangan turuan. He must learn the difference between change and improvement. Change comes naturally. Yung change. You see? Now, makinig kayong mabuti, lalong-lalo sa inyo mga kabataan, makinig kayong mabuti. Ang pagbabago ng bata, ng sinumang tao mga kapatid, dumarating yan naturally. Dumarating yan. But, improvement comes on purpose. That's the difference between changes and improvement. Yung improvement ay dumarating yan ayon sa gusto mong mangyari. On purpose. You see? Halimbawa, gusto mong i-improve yung sarili ko. Boy, sasabihin ko sa inyo, paghihirapan ko yan. Ha? Parang walang pagkakaiba sa isang tao na gusto magkaroon ng muscle, gusto magkaroon ng dibdib, gusto ma-define yung kanyang katawan. Abay, it takes discipline. Hindi mo yan sasabihin lang, ay, nanunood ka sa isang maganda ang katawan, sana ganyan ang katawan ko. At nung sinabi mong sana ganyan ang katawan ko, biglang nagkaroon ka ng muscle, nagkaroon ka ng dibdib, at bigla ka nang naging macho. No. Kinakailangan sadyain mo yan. Ganun ho ang improvement. If you want improvement, sasadyain yan. Ngayon, ang bata dapat maturuan yan. Kaya nakapapansin niyo mga kapatid, yung mga bata sa balikatan, ayon sa mga testimonies kanina, at ayon sa ating observation, hindi sila marunong gumising na maaga. At pagkagising nila ng maaga, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Paikot-ikot lang dyan. O kaya naman, uupo na lang yan dyan sa upuan. Ayun. At unti-unting tatanggalin yung laway. Tatanggalin yung kulangot. Pag nanghinayang, ibabalik. But listen, walang alam na gagawin. Now, they should be taught. They should be taught. Napakahalaga yan, mga kapatid. Now, so, improvement and changes are different things. Magkaiba yan. Ang improvement ay talagang sinasadya yan. Ang changes, kahit hindi mo sandain, magkakaroon ka ng pagbabago. Naunawaan niyo yan. Pero ang improvement, gusto mong ma-improve, sikapin mong ma-improve ka. You understand? Now, hindi lamang ho yan, dalawang bagay ho ang pag-i-improve. For example, aware ka sa kung anong gusto mong mangyari sa iyo. At aware ka rin sa ayaw mong mangyari sa iyo. Alright. Gusto mong maging masipag, maging aware ka kung anong dapat mong gawin. Pagising mo ng umaga, dapat magmumug ka kaagad at mag-toothbrush ka kaagad at gawin mo na dapat mong gawin. Pero maging aware ka rin sa isang bagay na maglilid sa iyo sa katamaran. You see? Gusto mong maging masipag eh. Therefore, hindi ka sasama sa mga taong tamad. Parang tinuro ko sa inyo noong Sunday. Gusto mong ma-improve, ma-develop yung iyong good spirit, sumama ka sa mga merong good spirit. At iiwasan mo rin yung may mga bad spirit at lalong-lalo na yung may evil spirit. Iiwasan mo yun. Hindi ka makikinig sa kanya. So, you are aware of two things. Both positive and negative. Are you with me? All right. So,
you must be aware. Improvement and changes are two different things. Now, hear me now. In a Christ-centered, Christian education, must be a Christ-centered education. And in a Christ-centered education, unsaved children should not be allowed in the Christian school. Pastor, hindi ba paraan yan para maligtas sila? Hindi yan Christian school. Hindi yan Christian school. Let me tell you something. 2 Peter chapter 1 in verse number 5. 2 Peter chapter 1 verse number 5. All right? Ano sabi ng Biblia? And beside this, giving all diligence, add to your what? Faith, virtue. Now I said, unsaved children should not be allowed in the Christian school because they have no faith or foundation. Foundation is very important. And their foundation is their faith. Nasundan niyo po ako? Wish hindi kayo natutulog mga kapatid. Para sa lahat po ito. Again, ang sabi ko, they have no foundation because they have no faith. Therefore, Christ is not the center of their lives. Bakit? Because they don't have faith at all. Tingnan niyo po ano sabi ng Biblia. Add to your faith what? Virtue. Now, in order to add to your faith, you must first have faith. Para may maidagdag ka sa iyong pananampalataya, dapat magkaroon ka muna ng pananampalataya. Lahat ng mga virtues na ito, mga kapatid, na idadagdag mo sa pananampalataya, hindi ito darating kung wala ka munang pananalig sa Diyos. Ano sabi ng Biblia? Add to your faith virtues, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance. Paano ang isang bata magkakaroon ng temperance and godliness kung wala pa siyang Diyos? That's why faith is very important. Kaya in a Christian school is not a tool to evangelism. It's not a tool to evangelism. I hope nagkakaunawaan po tayo dyan, mga kapatid. Hindi po yan ang paraan para ang isang tao ay maligtas. Kung gusto yung maligtas ang isang bata, dalhin simbahan. Sharon. But listen, hindi natin gagamitin ang school. In fact, mga kapatid, sa totoo lang, karamihang mga Christian school, so-called Christian school, karamihang nagsasabi na gagamitin nilang school para sila ay magkaroon ng maraming mga tao sa simbahan nila. At madala sa simbahan, yun ho yung mga walang nadadala. Alam niyo po kung bakit? Makinig kayo mabuti. Una, hindi po sila a-agree sa isang bagay na alam nila labag sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, kaya yan pumunta dyan sa inyo at nakarating sa inyong eskwelahan kasi nagbabayad sila. Faith is not the first or the number one reason why they are in your school. Okay? Kaya nga pag nagdala kayo ng inyong mga anak sa kung tawagin ay Christian school na pinaghalo-halo ang mga klaseng-klaseng tao doon, para na rin kayo nagdala sa public school. Nandoon yung unsaved. Nandoon yung tatay na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Nandoon yung nanay na palamura pagdating sa bahay. Ano i-expect mo sa bata? Nakasama ng anak mo doon sa school. Palamura din. Tapos sasabihin mo, well, bawal niya magmura dito. Pag nagmura dito, sabihin, masaway mo ba yan? Nagtituition kami rito, hindi dahilan sa pagbumura. Nagbabayad kami rito para turuan niyo ang aking anak. Well, I hope maliwanag kung pinag-uusapan natin ngayon. Now, I'm trying to help you, brethren. Now, bakit ho natin ginagawa ito? Bakit, according to 1 Peter chapter 5, chapter 1, verse number 5, bakit pinag-usapan natin yung faith?
Because in a Christian school, I don't know about you parents, but as far as I'm concerned, I'm a pastor of this church, it is more important for us to teach them how to live than for how to make a living. Let me say this again. Bakit sinabi ko po kanina sa 1 Peter chapter 1 and 2 Peter chapter 1 verse number 5, and beside this, giving all diligence and add to your faith. Bakit yung faith ang pangunahin natin, mga kapatid? Because like what I've said, it is more important for us to teach them how to live than for us to teach them how to make a living. I think I made this statement before in this pulpit. Nang sabi ko ho, kapag ka ang bata marunong siyang mabuhay, hindi natin muna siya tinuturuang maghanap buhay, kundi yung kung paano muna mabuhay. Mas magandang turuan mo siya kung paano siya mabuhay kaysa maghanap buhay. Kasi pagka alam niya kung paano mabuhay, matututuho yan, yung isang paghahanap buhay, isang linya lamang ho yan sa kanyang buhay. Kaya makakita niyo mo, maraming magagaling maghanap buhay, pero saan napupunta yung kanilang pinaghanap buhay yan? Now, I'm talking to both adults and young people. Maraming mga may pera. Pero tingnan nyo, kung ano nangyari sa kanila. Saan napunta yung kanilang pera? Anong nangyari sa kanilang buhay? May mga hanap buhay na matataas yan. Mga talagang mga gagara ang sakin niya, maganda ang mga bahay nila, nakatira yan sa mga exclusive na village. Pero ano nangyari sa buhay nila? Wala. Alam niyo kung bakit? Magaling sila maghanap buhay, pero hindi sila magaling mabuhay. Tinuruan silang maghanap buhay, nakagis na nila naghahanap buhay sila, pero hindi nila alam kung paano mabuhay. Add to your faith, virtue. Virtue is very important. Kaya dito sa simbahan natin, mas tinuturuan natin ang tao, ang bata, kung paano mabuhay. Sinasabi natin sa school kung paano sila mabuhay rather than how to make a living. Maliwanag po. Now, also, a Christ-centered education teaches the realization of God in all areas of life. Lagi pong tinitignan nila na anuman ang kanilang accomplishment, anuman ho ang kanilang gagawin, lagi lang nire-recognize ang presensya ng Diyos. Pag mayroong blessing na tinatanggap, by God's grace, praise the Lord. Pag mayroong bago gagawin, Panginoon, please help me and make me. Laging nire-recognize ang presensya ng Diyos. Alam niyo ang problema ho ngayon, mga kapatid, kung bakit merong corruption, ang katakatakot-takot na kapalan ng mukha pagdating sa corruption. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat hindi nila kinire-recognize ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Abay, kung bawat mga corrupt na yan, bawat mga nagnanakaw sa gobyernong yan, kung mananalangin lang sila pagkadating nila sa opisina, hindi makakaisip magnakaw yan. Oh. Yung mga may problema diyan sa ZTE, mga may problema diyan sa lahat ng mga binabanggit na corruption sa Senado at sa Kongreso. Oh, sana kung yan, nananalangin lamang yan mga yan. At nagbabasa ng Bible bago pumasok sa opisina, hindi ho yan magkakaroon ng kapal ng mukha na magnakaw at nakawan ng kaban ng bahay at tapos dadaanan tayo dyan sa kalsada na wow, mga magnanakaw naman. Kaninong pera yung mga ninakaw ng mga lukulukong yan? Pera ko na tao. Pera natin na sinasagasaan dyan sa kalsada. Oh. You see? Now, alam niyo mga kapatid, kung yan lamang ho ay naturuan ng bata pa, na i-recognize sa lahat ng areas ng buhay nila. Katulad sinasabi ni Solomon, in all thy ways, what? Acknowledge Him. In all thy ways, acknowledge God. Sana maayos. Maayos. Last point. It evaluates all of life according to His Word. It evaluates ang Christ-centered education evaluates
all of life according to His Word. Alam niyo ito ho ang alam niyo I don't know how you do it, no? Paano niyo ini-evaluate yung sarili niyo? Ayon sa tingin ng nanay ninyo? Ayon sa tingin ng kaibigan ninyo? Ha? Para bang tinignan mo sarili mo, ano kaya ako? Okay kaya ako? Gwapo kaya ako? Or maganda kaya ako? Sabi ng kaibigan mo naman na medyo nagpapalangi sa iyo, alam mo, ang ganda mo. Pero how do you evaluate yourself? Everything. It's just only an example, brethren. But I'm telling you, how do you evaluate yourself? Now, if you're going to evaluate yourself through the Word of God, masasabi mo pa kaya, ang ganda ko, ang sipag ko, righteous ako, magaling ako, ang galing mo. Ha? Pero ang tanong ko ngayon, paano mo, sino ang nag-i-evaluate sa sarili mo? Minsan iniisip natin yung accomplishment natin, yung mga position natin na para bang top na tayo. Pero tignan natin, sino nag-i-evaluate sa sarili mo? Ang Christ-centered education, ang nag-i-evaluate, ang nagsasabi sa kanya na ikaw ay matalino, na ikaw ay magaling. Hindi yung sarili mo, kundi ang salita ng Diyos. Walang pagkakaiba po yun sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, nung napunta po ako sa gawain ng Panginoon, nakita ko na hindi pwedeng payabangan sa gawain ng Panginoon. Maaaring ikaw ay magaling sa isang area, pero pagdating sa ibang bagay, lalong-lalo na sa iyong pag-uugali, bagsak ka. Minsan, wala ka pa namang ginagaling, pero bagsak ka na lahat sa pag-uugali. Minsan, ang isip ng tao, pagka medyo nakalamang siya sa isang bagay, may karapatan na siya na, sakupin ng ibang tao. But you know what? How do you evaluate yourself? Christ-centered education evaluates the whole life through the Word of God. You see? Maaaring magaling siya sa mathematics, maaaring magaling siya sa English, maaaring magaling siya sa mga academics, pero pagdating mga kapatid, sa values ng buhay, bagsak siya. Because pag dito mo tinignan sa salita ng Diyos. Pag tinignan mo sa mathematic books, ang galing. English book, ang galing. Pero pag tinignan mo sa salita ng Diyos, Bible book, wala, bagsak. Alam niyo mga kapatid, sino ang mga ang dami na. So, world record, mga kapatid. World record. Ang daming mga naka-record sa buong mundo. Mga bright na tao, mga smart na tao. Ang tatalino, ang gagaling. Yumaman na. Pero bumagsak. Mga may pera na, nagwakas sa kulungan. I think you know. I mean, you know what I'm talking about. Mga kilalang tao na nagwakas sa kulungan. Dahilan saan? Bagsak sila rito. Pero tignan mo yung kanilang buhay sa mathematics, sa English, pagdating sa accounting, ang gagaling. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bakit sila bumagsak? Kasi wala rito. Pero subukan ninyo na ang bata, palakihin ninyo na ang nag-i-evaluate sa kanyang buhay is the Word of God. Subukan ninyo. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ang nagsasabi kung alin ang right is the Bible. Oh, don't tell me that you're right. Let the Bible say it is right. Don't tell me that you're not wrong. Well, my Bible says you're wrong. You see? Now, let the Word of God evaluate your life. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, pag ito mga kapatid, ang lagi nating ilalagay sa ating isipan, ito lagi ang nakalagay sa ating mga puso. Hindi na mag-aalanganin yung mga bata na para bang pag nakakita ng sigarilyo, no, I don't like that. Ayoko ng sigarilyo sapagkat alam ko ang sigarilyo para sa dyablo. Ayoko sa sigarilyo sapagkat alam ko ang sigarilyo nakakamatay. Pupunta ako sa church ngayon sapagkat it's my commitment to come to church.
Pupunta ako ng Sunday at hindi ko inineglect ang Sunday because Sunday is for the Lord. Now, ilagay natin yan sa isipan ng mga bata. O, tingnan nyo. Lahat ng mga may Christian school. Tingnan nyo. Nasaan yung mga estudyante na nandoon sa Christian school pag Sunday? Are they in the church? They are in a Christian school. They believe in God. But you know what? Because ang pagkakamali natin, mga kapatid, is we're just using the name but denying the power thereof. We have a form of godliness but denying the power thereof. Amen. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga binanggit po namin ngayon, ng mga puntos, Panginoon, na magpapaalala po ng aming pangailangan. Lalong-lalo po ng aming mga anak. Marami po mga bagay na dapat po namin gawin, Panginoon, sa aming mga anak. Pero isang pagkakamali po namin, pagka ang aming mga anak ay mailagay po namin sa isang eskwelahan na hindi po kayo na-honor at hindi po, wala pong absolute truth sapagkat ang salitaan ninyo ay hindi po pinaniwalaan at hindi po binabalangka sa eskwelahan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na maunawaan po ngayon. Magkaroon po sila ng concern sa kanilang mga anak. Patuloy niyo pong ibigay sa amin, Panginoon, ang puso namin, totoong burden po namin para sa mga bata upang mapalaki po namin ang aming mga bata na sa maayos na kalagayan. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe niya. Let me ask you a question. Ano ang nag-i-evaluate ng buhay mo ngayon? Ano ang pwedeng magsalita sa iyo tungkol sa inyo, sa iyong mga anak? Gaano mo kamahal ang iyong anak? I don't know about you, pero hindi ko kayang ibigay ang aking anak sa Diablo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa mga anak niyo na tiglobtod na lumapit po sa inyong harapan. O Diyos, marami nga po kami pagkukulang, Panginoon, at hindi po namin, maaaring itong bagay na ito ay na-overlook namin, Panginoon. Hindi po namin nakita, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na dapat magkaroon kami ng concern sa aming mga anak. Pero Panginoon, pagdating sa eskwelahan, sa aming dadalhan, mas iniisip po namin kung saan kami makakatipid, saan hindi kami gaano gagastos ng aming pera. But ito naman po yung lugar na merong napakalaking factor na maapektuhan ang isipan ng aming mga anak. O Diyos, ipagpatawad niyo po sapagkat na-overlook po namin ang mga bagay na ito. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo ngayon.
Ipakita niyo po, Panginoon, ang kaibahan ng mga bata na napalaki at hubog ng inyong salita kaysa mga bata, Panginoon, na lumaki lamang sa social na pamamaraan, Panginoon, at sa social society, Panginoon, at hindi po, Panginoon, sa spiritual na bagay. Paunawaan niyong mabuti ito, Panginoon, sa inyong mga anak, lalo na sa mga magulang po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen.